Susunod, eto na mga kababayan. Mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan ay patungkol po ito kay Toby Chanko. Naku po, ano yan, Ken? Yeah. Ano yung issue, Ken, kay Toby Chanko? Mga kababayan, simula po ng itinalakay ni Kiko Pangilinan itong mga smuggling sa Bureau of Customs, no? At sa smuggling dito sa mga agriculture, no? May mga agriculture smuggling Nabuksan muli mga kababayan, no? At nag-ingay kasi itong si Toby Chanko. Bakit? Kasi mga kababayan, si Toby Chanko ay nakalista po, no, na number 13, smuggling protector daw. Sinabutas, representative. Naku, kaya naman pala nag-ingay at kaya naman pala maka-DDS. Namangka sa dalawang ilog. Either didikit kay PBBM para hindi masilip at saka kumakampi kay Sara para hindi din siya banata ni Sara. Naku mga kababayan, ito po ngayon, kumakalat ngayon. Diyos ko, kasi alam nyo sa Senado kasi mga kababayan, no, nagtrending kasi ito ngayong investigasyon ni Kiko Pangilinan patungkol dito sa mga smuggling. Merong agricultural smuggling, merong mga kamatis, sibuyas, kung ano-ano. Tapos nagugulat si Kiko Pangilinan na bakit halos lahat ng mga paninda mula sa China nakapasok lahat sa Pilipinas na wala at hindi dumaan sa tamang papel. Naku mga kababayan. Diyos ko po. Ngayon mga kababayan, eto po mga kababayan. Eto mga kababayan ang nakalagay ngayon. Si Toby Chanko. Hala, Diyos ko po mga kababayan. Ito. Mga kababayan, ito po yung mga prutas, mga gulay na smuggling na nasabit po ang pangalan ni Toby Chanko. Ko po. Ito po mga kababayan ito, Senate of the Philippines 20th Congress. Nakalagay po diyan Senate of the Philippines 20th Congress. So basahin ko. Ito po ay website ng Senado Basahin ko lang. Senator Joel Villanueva statement on the inclusion of Mayor Toby Chanko in NICA's list of alleged smuggling protectors. Nako po, si Toby Chanko sumabit na naman kaya pala sumisip-sip kay PBBM. Alaka, Diyos ko. According dito mga kababayan, press release, June 28, 2022. Senator Joel Villanueva's statement on the inclusion of Mayor Toby Chanko in NICA's list of alleged smuggling protectors dapat bigyan linaw ng NECA ang basihan ng kanilang listahan. Napakahilaw ng listahang ito na saan ang facts na susuporta sa kaniyang report. Paano nila nabuo ang listahang ito? Paano nila na-validate ang on-page bond paper metrics na walang kahit anong paliwanag? In fact, may mga nag-react na kapangalan na nasa listahan dahil pinagpiestahan sila. Nakasaad sa mismong committee report for the past 5 years, ang 2016 to 2021, 4 na kaso lang ng smuggling ang na-file sa korte na may probable cause. Yung 2 sa 4 na kaso na Butas City ang complainant. Ang hirap naman pong isipin na yung tumutugis sa smuggler ay kakampi ng smuggler. Naku po, hindi intensyon ng committee report na kasuhan ang mga taong nabanggit. Ang rekomendasyon lang po ay mga hakbang kung paano mapagbigyang solusyon ang mga problema ng talamak na agricultural smuggling sa bansa. Mas mahalaga po na mas mapatuunan ng pansin ang mga executive at legislative recommendation na nakasaad dito. Naniniwala po tayo sa malinis na intensyon at masigasig na commitment ni Mayor Toby na puksain ang smuggling sa nabotas. Unfair ito sa kanya and I personally believe na si Toby Chanko na kasama sa listahan ay hindi si Mayor Toby Chanko na kalaban ng mga smuggler. Nako po. Ito po mga kababayan ay statement ni Joel Villanueva. So ngayon mga kababayan, natawa lang po ako kasi nga nabuhay naman po kasi ulit ngayon mga kababayan yung agricultural smuggling sa Pilipinas sa pangunguna po ni Kiko Pangilinan na kung saan nandun na naman yung pangalan ni Toby Chanko.
Mga kababayan, hindi nawawala sa listahan na protector daw si Tubi Chanko ng smuggling. Hala, 2022 nasali siya, pang number 13 siya. Ngayon mga kababayan, 2025 sali na naman siya. Bakit hindi? Kasi mga kababayan, meron pong mga nagsasabi na si ganito, si ganyan daw, siya daw yung protector, siya daw yung pinakaulo, siya daw dumadaan daw sa kanya bago ipapasok. Naku mga kababayan, sumabit si Tubi Chanko. Nako po, hala ka, Diyos mio Marimar. Hala. Alam niyo mga kababayan, hindi na ako nagtaka, ulitin ko po. Kung sino po yung mga politiko ngayon na mga umiiyak at nagmimiyaw-miyaw at nag-aaaw-aw, may mga sabit po yan. Isipin nyo, si Leandro Libeste nag-aaw-aw. Kasi yung kanyang Solar Philippines, tatanggalin na ng gobyerno ang kaniyang koneksyon doon kasi nga palpak ang serbisyo. Si Kiko Barsaga, ganun din, nag-aaw-aw, nagmemyaw-meyaw kasi nga may ambisyon na tumakbong magiging House Speaker. Tapos itong si Chavit nagngangaw-ngaw. Bakit? May dalawang plunder case, may sedisyon at may land grabbing ba yung sabi-sabi kay Mirot Keme. Kaya sila'y nag-aaw-aw. Ngayon si Tubi Chanko, nag-aaw-aw din. Nako, pati si Irese nag-aaw-aw din. Maraming mga nag-aaw-aw, mga kababayan. Ano nga bang rason kung bakit sila nag-aaw-aw at nagmamyaw-meyaw? Kasi may mga sabit. Naku, tigil-tigilan nyo yan mga kababayan. Kaya kung may makita kayong politician dyan na maingay, ibig sabihin, sangkot yan. Sumabit yan. Naku mga kababayan, ito po, nabuhay muli ang issue ni Tubi Chanko. Noong 2022 na siya daw ay smuggling protector daw siya. Nabuksan na namang muli mga kababayan dahil tinalakay na naman po ni Kiko Pangilinan itong mga agricultural smuggling. Bakit? Kasi ganito po mga kababayan. Pakita ko sa inyo ano ba yung agricultural smuggling? Pakita ko sa inyo kay Kiko Pangilinan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, buti pa itong mga liberal senators, no, may mga kwenta. Yung mga trabaho nila, ginagampanan nila. Hindi katulad dito sa mga Duterte senators, makikita mo lang kapag may chismis. Parang si Amy, chismis lang ang trabaho. Si Robin, wala. Si Bongo, wala. Si Bato, wala. Ano pinagagawa ng mga yan? Diba? Ito po, mga kababayan. Kiko Pangilinan, ayan, smuggling issue. Ayan, ito mga kababayan. Ito po. Pinatigos ni Senator Kiko Pangilinan ang military trip. Pinatigo yung 10-year-old. Kasala. Pinangalan. Puro Chinese ulit. Hangzhou Yina import and export. Hangzhou Chengzi import and export. Hangzhou Zaiki import and export. Naniniwala tayo na merong kamadang sindikato ng mga Chinese na mga smuggler exporter, kasabwat ang ilang mga opisyal na ating pamahalaan, kasama ang ilang mga lokal na mga opisyal. Lahat ng sangkot sa pag-smuggle ng pagkain, kaaway ng Pilipinong magsasaka, mangingisda at mamimili. Tama. Ito ang ilan sa mga nabanggit nating mga nakapasok na ng mga banyagang exporter na misdeclared. Sinasabing processed food pero lumalabas sibuyas, frozen mackerel. At yung isa pang smuggle reported 200 million ata ito, CS Cold Storage, Bao Tanki. Yung sa Vigor Global, 100 plus million. Hindi daw sila ang importer, sila daw ay lessor lamang, pinaupa lamang ang kanilang warehouse sa mga ito. Kai Kong Xiao, Kai Asan, Ricky Lim, Xie Kang, Shi Kao Kun, Li Hui King, Chua Mark, Xie Ang, Hong Ji Wei, Kai Mei Chan, Custodio Jason, Si Kang. Puro Chinese ulit. Sa lahat ng mga kasong tinatalakay natin ngayon, maliwanag na ang mga produkto ay galing sa China, paulit-ulit. There is sufficient
circumstantial evidence to believe that Chinese smuggling syndicates in connivance with local businessmen, protected by a number of employees and officials of the government in the BOC, NBI, PNP, DA, and perhaps even in the DOJ and the Bureau of Immigration, who allow these Chinese smugglers and their local partners. Kita ninyo? Halos lahat kaya napipilayan yung ating mga magsasaka. Kaya itong mga magsasaka, gumastos ng daan-daan libo, wala nang gana magtanim ng palay, gulay, at mag-alaga ng mga livestock, di ba? Dito sa livestock, sa poultry, wala nang mga gana. Kasi bakit? Biruin mo, gagastos ka ng daan-daan libo, tapos bibilhin lang ng mura. Kasi bakit? Meron na silang kalaban eh. Ano ang kalaban nila? Yung mga importer mula China. Bakit nakapasok dito yung mga smuggler na yan na Chinese, mga businessman? Kasi bakit? Protektado ni Mayor. Makakapasok pag dumaan kay Mayor, isang tali lang yan. Mayor, 1 million, lusot kami. Dadaan sa Customs, 1 million, lusot kami. Dadaan sa NBI, 1 million, lusot kami. Dadaan sa DOJ, Department of Justice, 1 million, lusot kami. Dadaan sa local government, kay congressman, kay governor, kay mayor. Minsan, dadaan pa kay senador. Diba? Kaya mga kababayan, ginawa na tayong honghang. Kaya tayo naghihirap. At sino ang yumayaman? Yung mga negosyante sa Pilipinas, na mga Chinese. Kasi bakit? Ang negosyo, halimbawa ako Chinese, negosyo ko SM. Sample lang ha. Yung SM, syempre, kailangan ko ng produkto. Saan ba ko kukuha ng produkto? Sa mga magsasakang Pilipino o sa mga Chinese na kapwa ko? Malamang doon ako i-import sa mga kapwa ko Chinese. 'Di ba? Kung ako may negosyong SM, okay naman yung aking pag-angkat. Pero ang problema, saan galing 'yun? Yung pag-angkat ko, yung pagbenta ko, walang problema kasi bayad ako sa tax. Pero ang problema, yung mga inorderan ko, baka hinaluan yun ng smuggled. Sa madaling salita, kaya siya tinawag na smuggled kasi walang permit. Hindi naman po masama ang smuggled. Ang masama doon kasi walang permit, nakakalusot. Yun po yun. Kaya yung mga local vendors, yung mga local farmers, wala nang kikitain. At dahil dyan mga kababayan, napasali nga ang pangalan ni Tubi Chanko sa listahan. Diba? Oo. So yun po yun mga kababayan. Naku, nakalagay na naman yung pangalan ni Tubi Chanko. 22 protector smuggler. Ito po ha, basahin ko lang mga kababayan. Ito, 22 protector smugglers ng agriculture product tinutukoy. June 28, 2022. So basahin po natin dito mga kababayan. Kabilang ang pinakamataas na opisyal ng Bureau of Customs or BOC, Department of Agriculture or DA at 22 katao na pinangalanang umano'y mga protektor ng smuggler ng mga produktong agrikultura. Ito ay based sa intelligence report na natanggap ni Senate President Vicente Soto III nitong Mayo 17 at nakasaad sa committee report na number 649 ng Senate Committee on the Whole ang pagsiyasat sa smuggling at nilagdaan ng 17 senador. Sa intelligence report na isinilarawan bilang validated case, tinukoy sina BOC Chief Ray Lierando Guerrero, Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, BOC for Intelligence Group Ranel Ramero, at kay Director Jeffrey Tasio ng Customs Intelligence and Investigation Service Attorney Yasser Abbas ng Import and Assessment. Nasa listahan din ang isang Tubi Chanko, smuggling protector umano ng BFAR product, Director George Costales, Colaste, BPI Director Eduardo Gunguna, at kay BFAR Laarni Rojas at BPI PQSD Region 3. Naku mga kababayan, nakalagay Tubi Chanko. Nasa listahan din ang isang Tubi Chanko, pinangalanang protektor umano ng BFAR product. Diyos ko mga kababayan, nakarga si Tubi Chanko. Ito po ay mula sa Philippine Star, mga kababayan. Diyos ko, ayan na nga. 22 protector smugglers ng agriculture product.
Hala, Diyos ko, naku, si Toby Chanko, paano yan? Oo, 2022 sumabit siya at pinabulaanan nga niya ito na hindi daw siya sangkot. Pero ngayon, pumutok na naman yung pangalan niya. So, naririnig na naman, sabit na naman siya. Ay, nako, mga kababayan. Hindi, kaya nga minsan hindi ko maintindihan din itong si, si Jackie Lou, si Tangos Ilong Yeah. Hindi ko masyadong maintindihan itong si Bulol Kasi minsan makikita mo kay PBBM, minsan nandun kay Sara. Pagdating sa impeachment, binulgar niya si Romualdez daw ang nangungulo sa impeachment ni Sara kasi may 7-7 scheme. Tapos pagdating kay PBBM, ipagtanggol niya si PBBM daw walang kinalaman. Wala daw alam sa mga ganyan. Hindi mo maintindihan kung makasara ba talaga siya o maka-BBM siya. No? Kaya mga kababayan, nako po, Diyos mio Marimar, sumabit si Toby Chanko sa smuggling protector daw. Ay, nako.